Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga buong Pilipinas, buong bansa. Kahit saan man kayo sa mundo, pupunta namin kayo sa pamamagitan ng ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Dito lang po yan sa probinsya ng Sorsogon. Live na live tayo sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Ang programang Issue Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes, huling araw ng buwan ng Setyembre. Oy, marami na yan ha. Kulba may heart na tayo. Bukas simula na ng filing. Di ba Jo? 1 week lang yan. Hanggang 8 lang. Oh. Kaya yung iba dyan, mag-isip-isip na kung kayo ay magpapile. Ayaw kong sabihin tatakbo. Kasi meron dyan mga mahina ng tuhod, hindi na kailangan tumakbo. Pero sabagay, yung mauugod-ugod nga, kumakandidato pa. Ewan ko lang, sabi nga nila, basta raw may kalakip na pondo, hindi tayo pupondo. Yan. Kaya ang iba naman dyan, sabihin pang may dalang swerte or may dalang swerte at meron ding kukuha ng swerte. Di ba? Ano yung kukunin ng swerte? Ito yung sinasabi na na pag nabigyan ka ng pondo, swerte. Alam nyo kahapon dun sa mga sumumpa. Ewan ko lang kung anong sinumpa nila. Sumumpa ng hindi na uulit o sumumpa na talagang magbibigay ng serbisyo. Bagay, wala naman politiko nagsabi na ako'y kakandidato para magnakaw sa inyo. Wala naman ganyan eh. Sinabi niyan, ako'y kakandidato at kung ako'y manalo at kung ako'y palarin, uubusin ko ang kaba ng bayan. Walang ganyan. Sabi nga, yung pagkandidato, ilagay nyo sa loob, wag sa bulsa. Kaya yung mga, sabi ko kanina, yung mga sumumpa doon, hindi mo naman nasasabing puro serbisyo ang ibibigay. Kalahati may serbisyo at sigurado ang kalahati perwisyo. Yan. Meron nga akong istasyon na, ano yun, sabi, tatak, tunay na perwisyo. Sabi nila. Kaya ganyan din sa politika. Kung ako'y magbibigay ng serbisyo, sisiguraduhin ko ang kalahati nito ay perwisyo. Ayan, di ba?
Ito yung mga kaganapan na hindi natin dapat kalimutan. Mamaya mga kaibigan, no, itatakil natin yan. Parang part 2 ito ng pagtakil ni kasama mo si Jojo kanina. Tuloy-tuloy tayo kasi ito yung mainit na usapin ngayon dito sa probinsya ng Sorsogon. At kahit sa Pilipinas, malaking usapin to na sabi nga nila, may gusto nang bumangga sa amor. Oh, parang sinabi mo na may kasabihan tayo na ano yun, ang bumangga giba. Pero sabi na si Jo lang daw ang bumangga giba. Pero kahapon nag-iisang ano lang kahapon si Redlaxa, no? The Lone Ranger. Na dumating. Okay, mga kaibigan, bigyan muna natin ang ating mga balitang pamansa. Balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, paninitik sa Pinas simula pa 2016 ayon sa Chinese spy. Militia exercises, multilateral exercises sa West Philippine Sea, binuntunan ng China Navy. Hulyan lalo pang lumakas, itinaas sa typhoon category. Mas maraming Pinoy sa Lebanon, ilikas na. At narito na ang detalye ng mga balitang nasyonal. Paniniktik sa Pinas simula pa 2016 ayon sa Chinese spy. At sa detalye, ibinunyag ng Chinese spy na si Shi Zhejiang na taong 2016 pa nagsimula ang paniniktik nila sa Pilipinas kung saan nakatrabaho niya si dating Bamban Mayor Alice Go. Sa pahayag ni Shi sa Al Jazeera documentary, sinabi nito na nagkakaso siya sa China at pinaaresto sa kasong illegal gambling. Pinangakuan siya ng kanyang recruiter na ibabasura ang kanyang kaso kung tatanggapin ang intelligence work. Dito na nagsimula ang kanilang paniniktik sa espionage kasama si Go para sa Ministry of State Security ng China na umano'y secret policy agency ng Communist Party. Sinigundan din ni Xi ang investigasyon ng Senado na purong Chinese si Go na ang ina ay si Lin Wenyi. Ani Xi nakasaad din aniya sa record na si Go Waping ay tumira sa Fujian Province na local address Communist Party ng China. Dagdag pa ni Xi, sinira ng China ang kanilang buhay ni Go. Dapat nang sabihin ni Go ang totoo. Si Xi ay kasalukuyan nakapiit sa Thailand at naghain ng repatriation sa China. Ayon naman kay Senate President Francis Escudero, desisyon na ng Department of Justice or DOJ at Foreign Affairs DFA kung makikipag-ugnayan sa Thailand authorities para mas maimbestigahan ang ibinunyag ni Xi laban sa dating alkalde ng Bamban. Muli namang iginit ni Go na hindi niya kilala ang Chinese spy sa documentary. Diyos ko. Huli na. Nagdi-deny pa. Sa iba pang mga balitang nasyonal, multilateral exercises sa West Philippine Sea, binuntunan ng China Navy. At sa detalye, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines or AFP na binuntunan ng Navy ng China ang ginanap na joint sea and air activities sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at New Zealand sa bahagi ng West Philippine Sea. Napatid na isinagawa ng People's Liberation Army Southern Theater Command ang Naval at Air Forces routine reconnaissance sa paligid ng Baho de Masinloc or Panatag, Scarborough Shoal, kasabay ng multilateral maritime cooperative activities ng Pilipinas, Australia, Japan at New Zealand sa hilagang Luzon ng West Philippine Sea.
Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na monitor ng AFP ang mga Chinese vessels malapit sa vicinity ng exercise, balit ang multilateral exercise ay nagpatuloy na walang nangyaring paghahadlang. Pinadala ng AFP ang BRP Antonio Luna, BRP Emilio Jacinto, helicopter at Philippine Air Force search and rescue assets sa multilateral exercise, habang Navy's USS Howard sa US, HMAS Sydney sa Australia, JS Sazanami sa Japan at HMNZS Aotearoa sa New Zealand. Dagdag ni Padilla, mahalaga ang demonstrasyon ng international cooperation para sa pagpapalakas ng ugnayan at kakayahan ng magkakalyadong bansa. Sa dagdag pang balitang nasyonal, Hulyan lalo pang lumakas, itinaas sa typhoon category. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northern portion ng Babuyan Islands, habang lumakas pa si Hulyan na isa na ngayong bagyo. Sa 2 p.m. bulletin Pag-asa, ang sentro ng mata ng Typhoon Hulyan ay huling namataan 275 km east ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 120 km per hour at bugso na abot sa 135 km per hour. Kumikilos ang bagyo hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Samantala, nakataas ang Tropical Signal Warning number 2 sa Batanes Mainland, Cagayan, nalalabing bahagi ng Babuyan Island, Apayao at northern at central portions ng Ilocos Norte. Tropical Cyclone Warning Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, northern at central portions ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern at central portions ng Aurora. Babala naman ang Pag-asa na ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal dahil kay Hulyan ay maaaring umabot sa signal number 4 at hindi rin isinasantabi ang posibilidad na umabot ito sa kategoryang super typhoon. Sa pinakahuling balitang nasyonal, mas maraming Pinoy sa Lebanon ilikas na. Sa detalye, nanawagan kahapon si Senator Riza Hontiveros sa Department of Foreign Affairs at sa Department of Migrant Workers na ibalik sa bansa ang maraming Pilipino na nasa Lebanon sa lalong madaling panahon. Ayon kay Hontiveros, dapat ay may mga nakalatag ng contingency plans ang ating mga ahensya sakaling lumalala ang sitwasyon. Naniniwala si Hontiveros na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matiyak ang seguridad, kaligtasan at kapakanaan ng mga OFWs sa gitna ng lumalalang tensyon. Nanawagan din si Hontiveros sa mga OFWs na makipag-ugnayan sa embahada sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, aniya ay mahalaga na ligtas na makauwi ang mga Pilipino. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas.
complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, Okay, balik tayo sa ating programang Isyu Ora mismo. Nagkaroon lang tayo ng technical problem. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Sabi ko nga, Lunes, last day for the month of September. Ngayon po ay September 30. At para sa ating mga kaganapan ngayon, teka lang ha, mag-share muna tayo dahil ito ang pinaka-importante sa lahat. Yan, habang inaayos ang ating technical, tuloy-tuloy pa rin tayo. Merong mga post dito, naglipa ng post sa ginawang panunumpa kahapon ng mga PFP, Partido Federal ng Pilipinas. Ito po ay partido na hawak ng Duterte. Hawak ng Duterte ang partidong ito. Kaya marami ang nagulat. Marami ang nagulat na ang tatakbong gobernador si Mayor Katleyaso ang